Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Bahagya ng gumaan ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA White Plains matapos buksan ang isang linya ng kalsada. Maluwag naman ang southbound lane sa lugar kung saan ipinagbabawal ang pagpunta ng mga relihista. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Pineda. JM. Yes, Naomi, tatlong linya na dito sa may northbound ng EDSA Ortigas patungong EDSA White Plains ang nakabukas sa mga motorista. Pero sa kabila niya, nairamdam pa rin yung bagal ng andar ng mga sasakyan dito sa lugar. Sa mga oras na ito ay moderate to heavy ang takbo ng mga sasakyan at nakabuntot ito hanggang dito sa may Ortigas, yung ilalim ng Ortigas flyover. At dahil nga mabigat ang volume ng mga sasakyan sa EDSA, hindi maiwasan na bumagal ito at lupa at 3 lanes lang ang kadalasan dito nga dumadaan ay karamihan ay mga sasakyan. May mga miyembro naman ng DOTR SAIC ang nakabantay sa trapiko para hindi magbohol-bohol ng daloy ng mga sasakyan dito sa lugar. Sa kabila ng paggaan ng daloy ng trapiko, marami pa rin ang na-trauma dahil nga dun sa biglaang bigat ng trapiko kahapon sa EDSA. Nagmistulang parking lot kasi yung kahabaan nito kahapon dahil sa pagharang ng mga sasakyan ng mga miyembro ng INC. At ayon nga dun sa mga nakausap ng natin, na mga TNVS driver na nandito ay kulang-kulang 2 oras daw yung inabot nila sa EDSA na dapat ay 20 minutos lang na biyahe. Doon naman sa kabila yung southbound, dito yung mga patungo ng Pasig, Makati, Pasay ay sa ngayon nga ay medyo gumaan ng bahagya rin naman. Pero kumpara kahapon na ganun din, 2 linya lang yung nakabukas, sa ngayon tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Nandito tayo, nakikita natin yung andar ng mga sakyan. Mas magaan siya kumpara kahapon at tuloy-tuloy yung biyahe. Kaya kung galing kayo sa Quezon City, patungo kayo ng Pasig, Pasay, South, yun nga, medyo mas magaan yung daloy ng trapiko. Pero dito sa sa northbound ay moderate to heavy ang takbo nito. Yan muna latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda. Walang nakikitang banta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na protesta ng grupo ng Iglesia ni Cristo, kaya't itutuloy niya ang kanyang official visit sa Canada. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, Naomi, tuloy ang nakatakdang opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada sa kabila ng hindi naasang rally isinagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument sa Quezon City simula pa kahapon. Kahapon kinansila ng Pangulo ang 2 niyang aktibidad sa umaga upang tutukan ang sitwasyon habang libo-libong relihista ang nagtipon sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa pangunahing kalsada. Ayon kay Acting Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magbabago sa schedule ng Pangulo at tutuloy ito sa nakaplanong 4 na araw na official visit sa Canada. Inaasahang magkikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney upang talakay ng kalagayan ng ugnayan ng Pilipinas at Canada at tukuyin ang mga paraan upang lalong mapalakas ang kooperasyon sa iba't ibang mga mahahalagang larangan. Nakatagda rin ang pagkipagpulong ng Pangulo sa mga business executives at investors sa Canada upang ipakita ang Pilipinas bilang kaaya-ayang destinasyon ng pamumuhunan at mahikayat rin ng makahikayat ng mas maraming foreign investors. Kasama rin sa kanyang biyahe ang kamustahan sa mga Pilipino sa Vancouver bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Canada at sa kanilang patuloy na kontribusyon sa magkabilang bansa. Yan muna ang latest mula sa Palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Lubos ang pasasalamat ng pamilya ng yumaang student athlete na si Rene Baterbonia matapos ma-turnover sa kanila ng National Housing Authority ang 2-bedroom condo unit na mahigit sa 2 milyong piso ang halaga. Alamin natin sa report ni Noreen Igonia. Bagamat nailibing na ang student athlete at palarong pambansa 2025 MVP na si Rene Clerk Baterbonia nitong Hunyo 24, bumuhos naman ang maraming suporta at mga nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya. Maliban sa financial assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong individual, scholarship para sa mga kapatid ni Rene, motorsiklo,
tricycle na magagamit ng kanyang tatay sa paghahanap buhay, nilagdaan na ng kanyang mga magulang ang dokumento ng 2-bedroom condo unit na bigay sa kanila ng National Housing Authority. Nitong Biyernes, Hunyo 26, binisita ni NHA Caraga Regional Manager Erasme Madlos ang tahanan ng mga Baterbonia sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Dito ay iginawad sa pamilya ang mga dokumento ng nasa 2.26 million na halaga ng condo unit sa Bangkal, Davao City na malapit lang sa paaralan ng mga kapatid ni Bobet. Aside nga nasa river bank ang family ni Rene, for information, itong lote din na inoccupy nila is hindi po owned by the family itself. So, hindi sa kanila po yung lote. And yung bakit sa Davao yung unit na napili ng top management, kasi yun po ang available na unit. Maliban sa kondo, isang pribadong individual naman ang magbibigay ng 5 hektarya ng lupain sa mag-anak upang maging sakahan ng tatay ni Rene. Hindi man kayang tumbasan ng anumang bagay at salapi ang sakit para sa kanyang mga magulang ang maagang pagkawala ng atleta, nagpasalamat naman sila sa mga biyaya na di nila inaasahang bumuhos. Muna nga akong gingon nga, naa naman sudtod ko nga akong balibaran. Pangandoy sa akong anak, inyong gituman. Dili man tuod nga siya ang nag-provide, pero pinaagi sa gugma og respeto, inyong gihatag sa ako ani nga opportunity. Nang libo-libong pasalamat nako sa inyo. Mula dito sa Davao, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Isinusulong ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang pagbuo ng isang Regional Mental Health Rapid Response Network kasunod ng campus shooting sa Tacloban City. Ayon kay Romualdez, bubuuin ang network ng volunteer psychologist, psychiatrist, guidance counselors at social workers na re-responde agad sa mga paaralan kapag may mga insidente ng karahasan o trauma. Kasama din sa mga hagbang ang mga seminar sa mental wellness, child protection at violence prevention. Gayun din ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Layunin nitong masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maiwasang maulit ang kaparehong trahedya sa mga paaralan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.